Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli. Pag-usapan natin ngayon ito, sina Attorney Conti at si Kaufman, Attorney Kaufman na abogado ni Danny Diggs. Okay? So, sabi ko nga rito, etong sina Kaufman nag-request na dapat po o sana ay ICC lawyers only. Yung mga, sabihin natin in layman's term, accredited lawyers. Accredited ng ICC katulad niya ang magre-represent doon sa mga akusado. Aba naman. Kasi po pwede hong kumuha ng private lawyer eh. Pero hinihingi po nila, ito yung sinabit nila kanina. Sabi rito sa balita ng PTV4, nagsubiti ng observations sa ICC pre-trial chamber ang defense team ni PRRD. The FPRRD. Kaugnay ng admission process sa mga biktimang magbibigay ng testimonya hinggil sa kanyang crimes against humanity case. Inirekomenda ng kampo ni Duterte na ang ICC ICC Office of Public Counsel for Victims ang tanging payagang maging legal representatives ng mga biktima at hindi ang mga preferred lawyers nila katulad ni na Attorney Conti. Ito umano ay upang matiyak na hindi maaapektuhan ang karapatan ni Duterte sa speedy judicial process. Yan. Kasi ini-insist nga rin po nila na dapat ang gagamitin dito ay gumamit sila ng yung national ID cards natin o yung sa SSS, yung ganon. Kasi inaano ng kampo ni Duterte, baka yung biktima po, no, yung complainant, yung biktima, mag-switching, baka mali. Ganon. Ano yun? Yung napatay Ay nako, sabi na napatay, nandito po ako, Your Honor, kaahon lang. Ay nako, kaahon lang. Di ba? Unang-una, bakit naman kailangan pa nilang mamili kung sino yung magiging kalaban? 'Di ba? Ano to, boxing? You can choose sino lalabanan mo sa susunod na fight. 'Di ba? Ang bira, natatakot lang sila. Ako nakikita ko natatakot sila rito kay Attorney Conti. Bakit? Kasi mulat sa poll, tutok si Attorney Conti dito sa kaso na to. 'Di ba? And besides, ano bang pakialam nila kung piliin? Piliin ng mga ng mga kaanak ng biktima, ng yung mga complainants kung sino yung magre-represent sa kanila. Pipiliin nila yung kanilang kasama diyan, mga kapwa abogado rin sa ICC. Ano to? Magkakampihan kayo? Hindi ko sinasabing kurap-kurap tong mga to. Pero mas parang kahina-hinala naman yun na turuin mo yung mga yung abogado nga hawak, 'di ba? Nasa depensa ni Duterte. Tapos tropa pits ng abogado ng mga complainants. Para namang hindi magandang tignan yung ganun, 'di ba? Hindi dapat hayaan sila na ang humawak etong mga Pilipinong abogado na accredited rin naman ng ICC kasi hindi naman po pwede diyan na yung hawak ng kaso hindi accredited nila. Ibig sabihin, pag-accredited, ibig sabihin pasado yan sa mga test diyan sa kanila. Sa perfect niya, yung mga rules nila. Iba kasi ang sistema ng ICC. Katulad na nga lang, dito sa atin sa mga kaso, sa bansa natin, sa ibang bansa rin, bago maglabas ng warrant of arrest, kinakailangan yung tao po ay nasampahan na ng kaso. 'Di ba? Pinatatawag na, hindi nagpapakita, edi ipapa-aresto. Pero sa ICC hindi. Magpapasabi ka sa kanila para imbestigahan nila, then yung iimbestigahan nila, iwa-warrant of arrest nila. Dahil ayaw namang mag-volunteer, nagbo-volunteer si Duterte, wala namang may gustong ilibre siya, dalhin doon kasi sisipain niya yung mga taga-ICC, sasampalin niya. Kaya wala tuloy may gustong maghatid sa kanya. Di ba? Ganun sa kanila Ngayon, pagka nandun na yung akusado, di magkakaroon na ng pagsasampa ng kaso. Di ba? Ganun sa kanila sa ICC. Kaya hayaan ang nalalagay diyan yung mga talagang accredited nila. 'Di ba? Takot lang tong mga tong mga abogado ni
Sabi niya, bakit si Digong nyo may hindi ICC accredited na abogado sa team? Lahat puro mga taga-ICC ang kanyang kinuha. Hindi ako nagkakamali. Di ata sila kumuha ng, basta alam ko lang, all foreign germs yung kanyang mga abogado. Si Harry Roque, na isa sa mga accredited ng ICC, nako, ni-reject nila. Kasi alam nila, mangga, si Harry Roque, mangga gamit. Kaya hindi kinuha ni Sara. 5 ang Pilipino dyan, pero ayaw nila Sara. Ang gusto nila, mga non-Filipino, yung bubuo ng defense team nila. At ang nangunguna ay si Kaufman. Yan. Baka kasi alam niyang kaya-kaya niyang paikutin ng mga ICC lawyers, unlike kay Attorney Conti na talagang may alam sa batas ng Pilipinas at international law. Right. Diba? Yung takot na kaagad, di pa nga nagsisimulang hearing. Oh, may ganun, Karen. May ganun. Alam ng mga abogado kung ano yung kanilang status. Inaaral nila yung integrity, kumbaga yung level ng kabilang panig. And then if there is a way na maharang nila yan, 'di ba? Sabi nga ni Attorney Ganade nung nakaraan may abogado, katulad ni Kaufman, klase ng abogado na pang-enterprise, pagkakakitaan. Ang gagawin, at early stage, sampa na kaagad yan ng mga motions, nakatakot-takot na motions na yan. Lahat na pwedeng isasampa na. Tayo katatagal ng kaso. Ganon. Diba? Gandang gabi rin sa inyo, Maria Elena Andres. Yung mga ayaw sa dayuhang puti. Kaya ayaw umuwi ni Roque dito sa Pinas siguro may kalalagyan siya. Baka merong pinagkakaabalahan na kayo naman. Wala naman kasing dahilan para siya magtago mag-asylum, di ba? Okay, so iwan muna natin ito. Natatawa lang ako rito sa Attorney Kaufman. Kasi inaral naman natin ano ba yung profile ni Kaufman. Ang daming kasong hinawakan. Tapos isa lang yung naipanalo. Madali pang ipanalo yung kaso. Didiscuss ko yun sa inyo one time. Diba? Ang pinakamatindi rito yung pangalan niyan, yung kay Jean-Pierre Bemba. Diba? Yung kay Bembang. Kay Bemba, panagot si Bemba dahil yung kanyang mga tauhan hindi raw niya ginawa ng paraan na mapigil yung kanilang atrocities na ginagawa. Common responsibility yung basihan. Ngayon, yung mga prosecutors tinanong, meron ba kayong extensive investigation na nagawa dyan? Had you ever had that chance? Wala raw, kapos daw sila sa panahon. Kumbaga, hilaw yung kanilang ebidensya. Hindi po pwedeng ganun. Dapat paghahatol ka sa tao, lalo kung krimen, ito beyond reasonable doubt. Diba? Kasi paano kung nagkamali ka dahil kapos ka sa ebidensya, kapos ka sa hindi ka mismo kumbinsido, diba, sisirain mo yung buhay ng tao, inosente pala. Di mabuti pang magkamali ka sa pagpapalaya ng kriminal, may chance na magbago ang buhay. And after all, yung mga taong yan, pag nakalusot, uulit at makakalawit din yan. Ganun po yung ideya nun. Diba? Pag makasira ng buhay ng tao. Nangyari dyan, hindi po nasilip. Ang hindi nasilip dito ni Kaufman sa kaso ni Bembang, ni Jean-Pierre Bemba, ay walang tao na humarap doon sa mga humarap doon sa kaso. Ang pinatutunayan nila paano yung nangyaring atrocity sa kanilang pamilya, sa kanilang lugar, paano nagahasa yung mga ganito, mga kababaihan. Ngayon, walang tumayo na siya yung inaakusahan. Ang akusasyon nila, kumbaga, merong consent niya dahil siya nga yung leader ng grupo na yon, ng mga magugulo. Siyempre, di ba? Nakalusot tuloy nung inapila dahil wala pala kayong sapat na Pagdating doon sa appeals chamber, tinanong yung mga prosecutor. May prosecutor, wala kaming sapat na panahon para doon sa investigation. Okay, dismissed. So hindi po credit sa kanya yun. Natalo nga yun nung siya yung abogado Tapos iniwan niya dahil sa pera. Diba? Tapos yung sa anak ni Muammar Gaddafi ng Libya, nag-request etong babae, yung dating FB friend ko,
na paimbestigahan. Ang ginawa ng bagong gobyerno na pumalit sa tatay niya, nangako na kami na gagawin namin, imbestigahan namin yan. Meron naman tayong principle of complementarity at seryosong investigation ang ginawa nila. Di na-dismiss yung petition, yung request na investigate ang ICC roon. Diba? Isa lang naman ang pinanalo niya. Reviewin natin yung papakita ko sa inyo. Okay? So, yun muna natin itong mga natatakot.